And kindly open your Bible in the book of Psalm number 9. Psalm number 9, duha ka verse atong basahon. Psalm number 9, unya in verse number 10. Okay, ato ning dunganon pagbasa para makaparticipate mo. Psalm 9, verse number 10. Ready, go. And they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. Another verse, Jeremiah chapter 17 in verse number 7. Jeremiah, come on, paklia unahan sa Psalms. Jeremiah chapter 17 in verse number 7. Atong dungano pagbasa, ready, go. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. So this morning, mga igsoon, ato ang tun-an ang topic about ang pagsalig ngadto sa Dios. Amen? Ang pagsalig ngadto sa Dios. Nasayod ko nga ang Ginoo gusto siya nga ikaw isip iyang anak magkat-on tagsalig niya. Amen? This year dapat maski pag makinaon sa imong kinabuhi imong Christian life, dapat ang imuhang pagsalig didto gyud nimo isentro diha sa Ginoo. Amen? Magampo ta. Ginoong Dios, amahan mo langit nun, thank you so much for this wonderful morning. Salamat kay Ginoo that you're so good and faithful to each one of us. Salamat nga doon namin simbahan diri sa Pigkarangan. Salamat sa mga pastor. Salamat sa iyang family. Salamat, Lord, sa mga members ani nga church. Thank you, Lord, that throughout the years, salamat kaayo that you're so faithful ani nga iglesia. Busa, Lord, we thank you for another brand new year. Imo gitugot sa matag usa nagpray ko ikaw magapanalangin Sunday school this morning. Lord Holy Spirit, please pasabta mi because Lord, without your power, without your moving in our lives, dili mi makasabot sa imong pulong. Busa Lord, tabangi mi, pasabta na mo. In Jesus name we pray. Amen. Thank you for standing mga igsoon. Maka panglingkod mo palihog. All right. So ang pagsalig ngadto sa Dios. Di ba no? Nindot ba ang mosalig sa Ginoo? Kamo, kung situbag. Amen, di ba? Nindot kayo, oy, kaya naman, ang Ginoo manggod, kung dito nimo ibutang ang imuhang pagsalig, kung dito nimo isandig ang imong pagsalig diya sa Ginoo, di gyud ta pakyason sa Ginoo. Amen? Oh, mo na ingon anak kanindot ang Ginoo nga ato ang gisimba, ingon anak kanindot ang Ginoo nga atong gilagaran, ingon anak kanindot ang Ginoo nga ato ang gisunod. Amen? So, doon na tayo introduction. Next slide, palihog. Sa diha nga ang usa ka tawo nakabaton na sa kasiguruhan sa kaluwasan, kinahanglan masayran niya nga ang iyang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon iya nang isandig o isalig kanunay sa Dios. Hilabi na kung kita adunay panginahanglanon o gikinahanglan nga buhaton. Di ba? Gusto sa Ginoo mga igsoon nga human ta maluwas o isip sa ato ang pagkinabuhi, isip Kristohanon, dapat ato lang kanunay isandig or isalig sa Ginoo ang tanan natong mga usaman panginahanglanon or kanang mga decision making nato sa kinabuhi. Amen? Oh, di ba? Every time kamo mga young people, every time nga duna kay importanteng buhaton, gusto sa Ginoo nga magampo sa kaniya. Amen? Dili kay mao na ni pastor, God's will na ni, pero dili di ay God's will. Imuha rin kabubuton. Napa mo, amen? So gusto sa Ginoo nga every decision we have, every ngan aning panginahanglanon nimo, doon na ka sa kalisod, dito ka mosalig sa Ginoo, amen? Dili sa tao, tendency mo god, ang kabalo mo sa tendency, sa panahon nga doon na tayo panginahanglanon, tao dahil na itong mahununaan, kinsa ka akong mabayluan, no? Di ba? Bati kayo nga kinaiya si Kristohanon, amen? Gusto sa Ginoo mga igsoon nga magbaton tag pagsalig ngadto niya. Number 1, dito maglangan. Number 1. Next slide. Angayan ba nga kita mosalig sa Dios o ang Dios masaligan ba? Unsa tubag? Angayan. Yes. Masaligan ang Dios. Amen? Dili na to ingno ng Ginoo nga Lord. Bakakon man ka, Lord, di man ka masaligan. No, you cannot say that. Amen? Kaya naman, ang Ginoo masaligan gyud siya. Say letter A. Angayan ba nga masaligan ang Dios o ang Dios masaligan ba? Yes, letter A, kay siya ang atong unsa man kusog. Sa atong Christian life mga igsoon,
kung ato lang yung saligan ni ato ang ununod, kani atong lawas ba, maluyag yun ta sa pagsunod sa Ginoo. Oy, amen? Oo, nakasabot mo ng ison, kung imo lang yung ipatigbabaw ang imuhang pagsalig sa imong kagalingon, imo lang yung saligan ang imo unod, oy, paminaw, mapakyas kita, amen? Mo na nga, dapat ibutang nimo ang imong pagsalig sa Ginoo, kaya naman, siya ang atong kusog. Matag adlaw, kabalo mo, matag adlaw, we fight in a spiritual battle. Nasabi ba mo na? Matag adlaw, don't get me wrong, bag-o na we are now in 2026, dili pasabot nga bag-o ng tuig, pastor, dili na dili ko makig-fight in spiritual battle. No! Every day, samtang buhi, pakigbugno gini sa unod na to, amen? Kay kung dili pabitaw kusgan ay imong spiritual life, ay dili ta kaabot diri simbahan. Oh, di ba? Inigmata ni mo ginabuntag, murag luya man mo simba ron. Di man ko ganahan mo simba ron kay bilar man ko gabi. Magnegosyo lang ko ron, mag-i-open lang ako tindahan. O mga igsoon. Paminaw, ang Ginoo mo ay atong kusog. Amen? Mo na nga, kanunay yun imong basahon, kini ang Biblia, kanunay yun imong nitun-an, kanunay ka mag-ampo sa Ginoo, kanaman, timan kung wa ang Ginoo sa itong kinabuhi, luyag yun ang atong Christian life. O gusto ka madasig ka? Gusto ka nga madasigon ka diya sa pagsunod sa Ginoo? Saligi ang Dios. Amen? Saligi siya. Kaya naman, siya ang atong kusog, atong lantawon in Isaiah chapter 26 in verse number 4. Isaiah chapter 26 verse number 4. Ingon na Bible, trust ye in the Lord forever. Amen? Musalig ba ta sa Ginoo sa kaadlaw lang? No. O sa kabulan lang? No. Unsa man ingon sa Bible? Forever. For in the Lord Jehovah is everlasting. Unsa man? Strength. Oh, mga igsoon, lisod kaayo ang pagsunod sa Ginoo kung dili ka musalig sa Dios. Di ba? So, unsay letter A? Angayan ba mo nga kita musalig sa Dios? Yes, angayan. Kaya naman, letter A, kay siya ang atong kusog. Now, letter B. Letter B, kay siya ang Dios nga maayo sa tanan og manalipod kanato. Amen? Maayo ba ang Ginoo? Amen? Yes, amen. Siya ang Dios nga maayo sa tanan og manalipod kanato. Praise God. Kaya naman, sa atong pagkakristohanon, dili ba yun kanunay nga nagunaw na tagbang spiritual nga mga butang, di ba no? Pagkatinuod lang, di ba? Ang uban ninyo tingali, ang inyong mga pangandoy pa, kalibutanon, bagid kayo. Ang uban tilin ninyo, no? Ang imong kasing-kasing una-una, murag layo, bagid kayo sa katanan sa Ginoo. Pero kabalo ka, ang Ginoo still maayo gyapon siya sa atong kinabuhi. Amen? Mo nay nakanindot sa atong Ginoo. No? Unya, mo nay nakanindot nga ikaw naluwas na. Amen? Kaya naman, nahimo kang anak sa Dios. Amen? Kaya naman, kung imong ikumparar ang imuhang kinabuhi sa mga unbelievers, sultihan ti ka, mas labing bulahan kitang Kristohanon. Nga naman, bahalag, igo-igo lang ang imuhang, blessing pagkakaroon, tugot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero, doon na kay nadawat nga mas labawng importante sa tanan ang kaluwasan sa imong kalag. Amen? Di yun na ikakumparar sa bahandi sa kalibutan. Sultihan ti ka mga isoon, uway sa lapi nga makabayad sa kaluwasan. Amen? Unang ikaw karon bisita na mo, dili sulagma, dili aksidente nga naa ka karon naka-attend sa panimbahon, dunay katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? We pray nga unya, no, kung wa pagkamaluwas, dawaton nimo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Ato lang tabon, we have a verse in Nahum chapter 1 in verse number 7. Nahum 1 verse number 7, the Lord is good. Praise God. A stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Paminaw, nakaila de ay ang Dios sa iyang anak nga nagsalig niya. Panahon niya na akay problema, kabalong Ginoo nga, unsa man ka, nalisang ba ka? Allah, na ako'y bayronon ugma. Wala na ba ko'y kwarta? Nahurot na akong 13th month pay. Nahurot na akong bonus. Makabalo ang Ginoo kung, suman, ligon ba mo pagtuo? Right? Or malisang ba ka?
Oh, He knoweth them that trust in Him. Mo na nga dapat kanunay kitang musalig sa Dios. Amen? Oh, kaya naman, kabalo ra ba gyud ang Ginoo? Kaila ra ba gyud ang Ginoo nato? Ingon ang Bible, even our hair baya. Kabalo mo, even atong buhok. Oh, kabalo ang Ginoo pili na bilin diha nga buhok, di ba? So ingon ana kadetalyado ang Ginoo sa tong kinabuhi. Now, unsay letter A kay siya ang atong kusob. Letter B, ang ngayon nga masaligan ng Dios kay letter B kay siya ang Dios nga maayo sa tanan ug manalipod nato. Unya letter C. Letter C, next slide. Kay siya masaligan o nasulayan na nga dalangpanan sa tanan. Amen, no? Kaya naman, ang Ginoo gyud nasulayan na gyud na nimo nga siya ang dalangpanan gyud nato. Amen? Kisa may naka-experience niyo diri og mga bagyo sa kinabuhi. Amen, di ba? Halos kitang tanan tingali or kamo nga wala pa kasulay na. Kung makasulay mo dapat ang imong pagsalig isintro gyud mo sa Ginoo kay basin niya magpalayo ka sa Ginoo kung masulayan na ka, di ba? Kung labi nagdili kay tigbasa sa Bible, dili ka tigtuon sa pulong sa Ginoo, na. Mo na nga dapat hibaluan nimo nga dalangpanan ang Ginoo sa tanan. No? Many times nga doon na tayo problema. Many times nga doon na may problema sa kong asawa. No? Dapat lang yun ibutang gini mo imo pagsalig pagtuo sa Ginoo nga naman. Kaya kung dili nimo saligan ang Dios diha nga mapukan ang imong Christian life. Oh, lang tawag gani in Psalm number 36 in verse number 7. Psalm number 36 verse 7. How excellent is thy loving kindness. Pagkadindo to, pagkadako ang gugma sa Dios. Therefore, the children of men put their trust in the shadow of thy wings. Di ba no? So, ang loving kindness sa Ginoo mga igsoon, taas kayo. No, kung kita mahigugma manggod, no? Pilion ra gyud nato ang mga taong higugmaon nato, isn't it? Amen? O dili man gyud tanang tao imong higugmaon. Pero kabalo ka ang Ginoo, His loving kindness is for all, no? Para sa tanang tao, even as ng mga kanakan niya. Now therefore the children of men put their trust in the shadow of thy wings. Mo na nga sure gyud kaayo nga ang Ginoo madangpan gyud nato. Di ba? Kung imo lang yung isandig, imo hag yung ibutang ang imong pagsalig sa Ginoo. Di ba no? So, now, dito manglangan. Ang ngayan ba nga kita musalig sa Dios o ang Dios masaligan ba? Letter D. Dito manglangan. Next slide. Kay siya moatiman og mupangga kanato. Amen no? Pagkanindo sa Ginoo, di ba? Kay siya unsa man moatiman og mupangga kanato. Pagkanindot sa Ginoo, di ba? So ang di ba mga anak, di ba? Ang imuhang ginikanan wala gina sila laing desire nga ikaw isip ilang anak ihatag nila ang pinaka the best para nimo, di ba? Wala gina sila laing desire nga ikaw isip iyang anak ihatag nila ang pinaka maayo para nimo. Nga dautan man ganina imuhang mama ug papa. Kaya naman tao ra man na, di ba? Makasasala sad. How much more ang Ginoo, di ba, nga sa langit? Amen? How much more ang Dios? Ano man, ang Ginoo, grabe siya mo pangga, grabe siya mo atiman sa ato, isip iyang mga kaanakan. Na-appreciate ba ni mo na mga igsoon? O, di ba? Sa panahon nga, doon na kay mga problema, di ba? Ang Ginoo matiman, panahon nga, hapit na gyud mahurot ang imuhang konsumo sa balay. Di ba? Matingalan ka nga, uy, naay panalangin nga gi-provide sa Ginoo. Amen? Grabe gyud ang Ginoo mo pangga. Grabe gyud ang Ginoo matiman. Yung anak kanindot kung imuhang ibutang ang imong pagsalig ngadto sa Dios. Amen? Atong lang taon in 1 Peter 5 in verse number 7, the Bible says, casting all your cares upon Him. For He, unsa man? Careth for you. Amen? Imo lang ihatag sa Dios, imong iampo, imong idangop sa Ginoo, imong tanang mga, unsa man? Mga problema aning kalibutan na. Di ba? Your cares, imuhang mga kabalaka, imuhang ihatag sa Dios. Unsa man nabalaka kasi mo anak kay
wala na kay pangbayad sa tuition, naa ang Ginoo dato siya, amen? Kung man nabalaka ka sunod semana, wala na kay pangkonsumo, asilang isalig lang yun si Ginoo ang imong tanang mga kabalaka, amen? Ihatag lang yun sa Dios kaya naman, for He careth for you. Di gyud da itapakyason sa Ginoo, amen? Ingon ana kanindot ang Ginoo nga atong gisimba. Unsa man kamo mga business people sa church, di ba dunay mga panahon nga lisod minus ang inyong mga negosyo? Ayog undag salig sa Ginoo, salig gyapon sa Ginoo, amen? Kaya naman, kay kung muundang nakagsalig sa Ginoo, muundang nakaghatag sa imong mga kabalaka sa Ginoo, malisang gyud ang imong Christian life, di ba? Pero kung nagsalig ka sa Ginoo, ay ligun kayo ang imuhang Kristohanong pagkinabuhi. Amen? Di ka mabalaka. Di ba? So kamo mga estudyante, mga young people, unsa ba ng inyong mga kabalaka, inyo bang gisalig sa kalibutan? Ayaw. Naman, ang kalibutan, muhatag lang nimo nagtemporaryo nga kalipay. Amen? Pero kung imong pagsalig, imong kabalaka, imong ihatag sa Ginoo, ay ang Ginoo mutubag yun sa imong mga pag-ampo, imong ipangayo sa Dios. In His perfect will, sa iyang kabuton, mga igsoon. Diba? Ang ngayon yun, ang Ginoong masaligan, di ba no? Now, di ta maglangan, letter E. Next slide. Kay siya mupahigawas batok sa peligro, hilabi na sa mga nagsalig kaniya. Ingon anak kanindot ang Dios. Amen? Kaya naman, kung musalig ka sa Ginoo, ipahigawas kita sa peligro. Hilabi na kung nagsalig ka diha niya. Diba many times, kato si Pastor Lloyd, di ba, kabalo naman mo, wa pa to mahitabo kang Pastor Lloyd, ako'y una ang tawagan atong tawhana to. Naami dito sa balay lang pastor ay, nag-fellowship, di ba? Nawag sa kong number, tubag na ko. Siya nga, Pastor, bayluar ako kong 3-5 kaya akong anak na sa ospital. Wala mo ko kabalo. Wala, dili po nakapunbok inabra. Akong giinan nga, sir, sorry. O kung kailar ba ni mo, akong gipawang ang, akong kaya nag-fellowship man me. Karistoro po ba? Nawag siya balik, balikas kung ayo. Kabalo rin siya sa mong balay, patyon daw ko niya. Gipawang na po na ko ang kwan, kaya mo ko ganahan agad. Pawang na ko, pag umagkitiks ka na ko, sir, kinsa day ka, pailar agad. So, wapo siya may reply. Paggawas ako sa gate diya sa kuwan, akong ginanagumisis nga, palikod lang mo kay yung kasog na yung mahitabuan ni Rati safety ra mo. Wala man, pag-abot sa balay, kabalo man siya sa mong balay, man pod. Pero kung ikaw, ato ba, natural lang ka nga Kristiyano, wala kay pagsalig sa Ginoo, malisang ka, amen? Di natili ka mo uli sa inyong balay, manawag ni kag pulis. Pero kabalo ka, no, baski paghulgaon ka or unsay kahadlok or ipadangat sa i-inflict sa ubang tao nimo, ibutang lang gyud mo pagsalig sa Ginoo, amen? Naman mas kabalo ang Ginoo sa tanang panghitabo sa kinabuhi. Yung ana ba mga isuon, so may magkatuna na to, dapat sa panahon nga doon na ka sa kalisdanan, no, gusto sa Ginoo nga magkat-on tagsalig niya. Amen? Maski pag unsaon ka sa ubang mga tao, doon ay mga peligro nga mahitabo nimo. Salig lang yun sa Ginoo nga naman, dili gyud lagi ka biyaan sa Ginoo. No? Ingon ana kanindot, ingon ana ka-sure ang Ginoo nga imuhang gisimba imong gilagaran. So doon na natin nakatunan karon. No, point number 1, ang ngayon ba ang Dios? Ang ngayon ba kita musalig sa Dios? Ang Dios masaligan ba? Yes. The answer is a big yes. Now, number 2. Next slide. Kang kinsa ba kita dili musalig? Doon na di pastor, doon na di ay instances pastor nga kanang mga mabutanga dita musalig. Yes. Unsa man? Kang kinsa ba kita dili musalig? Letter A, next slide. Dili kita, unsa man? Musalig sa unod o sa kaugalingon. Kaya naman, kung imo lang yung kaugalingon imong saligan, pastor, bright man ko. Maayo man ko mudag negosyo, pastor. Maayo man ko mo manginabuhi, pastor. Maayo man ko sa kong trabaho, pastor. Puro na lang yun imong kaugalingon. Lantaw ni maayo ka, diha gi ka nasayop mga igsoon. Kaya naman,
walay maayo sa atong kinabuhi oy, amen. Sayad ba mo ana? Dili gyud ni kaning imong unod. Di gyud ni masaligan, amen. Matud pa sa Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. O kaning atong unod makasasala kay ning dako. Mao ni mugalgal nimo nga suman, manabako ba ka? Wala ko kailan ninyo ha? Wala, I hope nga wala na sitong church, di ba? Mo ni mugalgal nimo nga muinom pa ka, gilimnom makahubog. Manugal pa ka. O di ba? Dili na mo trabaho sa anak sa Dios. Amen. Diri sa tong church, no, salamat ta nga naatay simbahan nga badlungon ta sa tong mga sayop o mga sala. Amen, nga ginabuhat. Amen. Kay kung kani pa nga simbahan, magwali lang gini hopa ana bitaw mo ano ba? Ansa na? Ha? Muhapuhap. O kana grabe nga Bisaya no. Muhapuhap pala nimo. Okay ra nang sala. Disco lang. Oh. Inom lang sa barkada. Laag lang, uli lang unyang alas 12 sa gabi. Oh, kung inaana pa lang nga church diri sa PBBC, di na ko musimba diri nga church. Amen? Muna nga salamat nga napatay church nga mubadlong na to sa itong mga sayop. Amen? Muna kayo mo kasuko. Amen? O, katong mga napay mga utang, mamayad na ta. Amen? O, di ba? So, kanunay na magpahimangno atong pastor kaman, biblical man siya na, di ba? Dapat mubayad ta. So, anyways, di ba? Letter A, dili kita musalig sa unod o sa kaugalingon. Ato lang taon in Philippians chapter 3, verse number 3 down to verse 8. Lang tawag gani. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Ingon sa Apostle Paul. Wala tay confidence ani to ang ato ang unod. In verse number 5, lang tawag gani. Verse number 5, next slide please, next verse. Circumcised the 8th day, yun si Apostle Paul, I am circumcised in the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law. Unsa pa man si Apostle Paul. He is a Pharisee. Kabalo mo itong akong giwali last time, di ba ang Pharisee, maayo ni sila, they are knowledgeable of the law, labi na sa law of Moses, sa mga Israelite nga law. Maayo ni si Apostle Paul sa balaod. Maayo ni si Apostle Paul sa pulong sa Dios. Kabalo siya. Onya, lang tawagan ni in verse number 6. So concerning zeal, concerning sa masibot, persecuting the church. O sa diyang wapa siya maluwas, lutos niya ang mga Kristohanon. Touching the righteousness, which is in the law, blameless. In verse number 7, lang tawa. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Kay kung musalig lang gid si Apostle Paul sa iyang unod, ay, wa gid siya angay ipanghinambog si Ginoo ba? Di ba no? In verse number 8 lang tawag gani. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Paminaw, maski pag unsay imuhang naabot aning kalibutana, biyaan ra nimo nang tanan. Amen. Kung unsay imuhang mga nabuhat sa Ginoo, mao na imuhang i-rejoice for all eternity dito sa langit. Amen. Mo na nga ayaw mog undang og panghabig mga kalag mga igsoon. Amen. Ayaw gyud mog undang kay naman mao nay pinaka-importante nga trabaho sa dihang nahimo kang anak sa Dios kanang mangabig kag mga kalag. Amen. Maunay pinaka-importante nga naman, nasayod ko nga maunay pinitik sa Dios, no, nga ang mga tao unta maluwas. Amen? Nga gamiton ka, kisa may gamiton sa Ginoo ang unbelievers? No. Salamat nga doon na tayo mga men nga able na makawali. Amen? Doon na tayo mga young people nga dasig kayo magsuluining. Salamat kayo naman. Praise God. Pahilom-hilom lang uban, pero grabe yun manulwining ang uban. Nya, ang uban pag yun, unsa man, pastor, unsa may participation na mo, dapat mag-at-untag sulwining. Amen? Amen? Okay naman, maura ginay madana to ang mga kalag sa tao. Nga madana to sa ilan sa Ginoo mo nay gantihan ta sa Dios someday, ining abot na to dito sa langit. Ingon sa Apostle Paulo,
I do count them but dung. Ang tanang mga righteousnesses, mga kanabang nabuhat niya sa unod, sa una ba, ay di niya ikakumpara sa mga butang nga langit nun. Amen? Mo na nga, di ta musalig ni atong unod. Yan naman, makasasala ni. 2 Corinthians 1 verse number 9, but we have the sentence of death in ourselves, that we should not trust in, unsa man? Ourselves, but in God which raiseth the dead. Klaro kayong Bible, that we should not trust in ourselves. Oh, di ba? Di gid ay ni masaligan ang atong unod. Kaya ka naman, kani mong unod, mo ni hinungdan nga, di ka mo simba. Di ba no? Mo ni hinungdan ay, dili ka makitaan simbahan, di nagaganahan makig-fellowship sa mga Kristohanon, mauna ang trabaho sa unod. Mauna nga, dili ta magpaulipon. Yan naman, luwas na ka. Dapat kini mo ang body, kabalo ka, in 2 Corinthians, wala sa ko ang text, 2 Corinthians 3 verse number 9, kadong 1, what know ye not that your body, 2 Corinthians 6 verse number 9, madali? 6:9. No. Katubang, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which 1 Corinthians 6:9, no? 1 Corinthians 6 verse number 9. 1 Corinthians 6 number 9. Ako lang ilakbit mga isol. Ang tawag gani, unsa ni atong unod dapat? Unsa 1 Corinthians 6:9. 6:19. 6:19. 6:19 na walay 19. 6:19. 1 Corinthians 6:19. Dara. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Oh. Which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Sa diyang naluwas di ita, no, kani mong lawas, dapat dili na ni, ang yawa mo dominar. Ani, amen? Dapat ang Ginoo nay mulihok, ani, kanaman templo na ni sa balang Espiritu Santo, amen? Lang tawag gani, verse number 20. Verse number 20, lang tawa. Next verse, please. For ye are bought with a price. Kabalo mo unsa na nga price? The precious blood of Jesus Christ. Therefore, glorify God in your body, in your spirit, which are God's. Muna mga isuon, kaning atong lawas, dapat Ginoo na mo dominar, ani, Ginoo na mo control. Pero kung di ni mo isalig, imo pagsalig sa Dios, kung di ni mo ibutang, imo pagsalig sa Dios, na, ang lawas ra bagyod, kuyaw ni, no? Dili ta dalon ani sa Pangginoo. Muna ang bantayan na to. Iampo na mo sa Ginoo, Lord, please, this year, tabangi ko Ginoo nga, mag-faithful ko diha nimo by your grace. Now, number two, kang kinsa ba kita dili mo salig, dili ta mo tapos? I only have 2 minutes. Letter B, dili kita musalig sa man? Tao. Oh, di ta musalig sa imuhang, di ka musalig sa ubang tao, di ba? Okay naman. Kung musalig mo ka sa tao, mapakyas na nga tao, ma-discourage ka, no? Di ba, no? Oh, diha na dayon tiya nga, di na ko ganahan managad niya, di ba no? Oh. Ingon ana, kung isalig nimo ang imuhang pagsalig sa tao, kaya naman ang tao, pareha naman ani mo makasasad, di ba? Pero kung imong pagsalig, naa sa Ginoo, ay, perting nindiw tagyod lang. Tawag gani, nganong di ta mo salig sa tao, in Psalm number 118, in verse number 8, it is better to trust in than to put confidence in. Oh, kamo na ibasa sa Bible, di ba? It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes or in man. Bulahan ang Kristohanon, bulahan ikaw ug ako, nga kung imong pagsalig, dito gyud nagsalig ka sa Dios. Masulayan ra ba gina? Panahon nga doon na kay problema. Panahon nga doon na ka sa kalisod, kapait sa kinabuhi. Asa gyud tinud-anay nimo gisandig mo pagsalig sa Ginoo. Dapat ipiko nimo imong tiil, imong tuhod. Luhod ka sa Ginoo, Lord, na ako sa problema. Tabangi taon ko Ginoo. Help me, O God. Anak naman kasi Ginoo, makaklaim ka sa promise sa Dios. Amen? Kaya naman ang Ginoo masaligan in verse 8 and 9 noon, nahumana. Psalm 118 verse number 8. Ang tawag ni verse number 8. Verse number 9,
O dira, it is better gibalik in man unya in verse number 9 in princess. Gibalik-balik yun na si Ginoo. Nawa sa Bible, mo na nga this morning ato ning tiwason ha, balik mo sunod Domingo. Di ba? So ato ning padayunog pagtuon kini nga topic next Sunday kay wala koy time. Magampo ta, dukon yung ulo yung mata. Salamat kaayo Ginoo sa imong pulong. Nagpray ko ikaw magapanalangin ni ato. Amo ni padayon Lord next Sunday tabangin mga Kristohanon mabalik sila. Bisan pa Lord sa divine service ikaw magapanalangin sa mga pastor sa imong pagwali. Lord Holy Spirit, please move in our midst this morning. In Jesus' name we pray. Amen.